Ayan, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga boss, mga kasabong, mga katari. George Official Vlog, also known as George Story Maker, ay muling nagbabalik at welcome back sa aking munting channel. At ngayon nga ay meron tayong bagong pag-uusapan tungkol ito sa ating gov license, license as a professional gaffer. Meron kasi akong mga nakakausap, nagtatanong sila, bakit daw kailangan pa ng lisensya bilang isang mananari, samantalang kanila naman yung manok at doon din sila naglalaban sa mga legal na sabungan. So, ayan, pag-uusapan natin yan. Kaya kung interesado kayo sa topic na to, panoorin nyo hanggang matapos. At doon po sa mga hindi nakapag-subscribe ng aking channel, ayan, pag hinihintay nyo, i-subscribe mo yan. Pakihit na rin yung notification bell para every time na gagawa ako ng video, kayo ang unang makakapanood. Ayun, merong mga sabungan na hindi ka pagtatariin kung wala kang lisensya as a gaffer. Meron namang mga sabungan na maluwag, pwede kang tumari as long as magbabayad ka ng butaw. Pero sa ngayon, may lisensya ka wala, magbayad ka lang ng butaw, pwede ka lang tumari. So, by the way, ano ba yung butaw? Ayan yung mga binabayaran natin doon sa mga mananari na naka-in-house gaffer. Para sabihin na natin, pakonsuelo natin sa kanila. Kasi nga, sila yung mga nagbabantay sa loob ng gapping room. Sila yung nag-check ng mga tari natin. At alam nyo ba, walang sahod yung mga yan. Umaasa lang din yan sa mga perwin ng kanilang mga tinatarian. At hindi naman lahat, merong mga tinatarian, yung iba dyan, halos wala na rin. So, yung mga butaw natin, mga dumadayo sa kanila, dahil yun ang patakaran nila, naiipon yon, pinaghati-hatian nila. Depende doon sa presidente kung kailan nila hahatiin, kung every 15 days ba or katapusan. So, yun. So, balik tayo ngayon sa professional license as a gaffer. Paano nga ba makuha ito? Ayan. Kailangan mo mag-conduct muna ng seminar para mabigyan ka ng certificate. And then, pag may certificate ka na, kuha ka lang ng barangay clearance kung saan ka nakatira, pwede ka nang makakuha ng lisensya sa gaffer doon sa gov. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil kung isa kayo sa mga gumagamit niyan, ay huwag na kayo mag-aksaya ng panahon dahil panigurado hindi kayo makakakuha at hindi kayo may issuean. Bakit professional license sa gaffer ang tawag dito? Ayan, from the board professional, dapat may dunong ka. May sapat kang kalaman sa pag-handle nito kasi ito nga ay considered as a deadly weapon. Yan. Professional, gawin nakikitungo ka sa mga customer mo, sa mga nasa paligid mo, kasi nga nangyayari nga yung mga pag medyo minalas-malas ka at napagtatalo yung mga vegetarian mo, nagmumukha kang bulok at marami kang marinig na hindi maganda para sa'yo, so dapat kalma ka, be patient ka, professional ka eh. Ayan, professional ka sa mga gamit mo, dapat laging maayos, malinis, maging sa pananamit, kasi nga, lagi kong sinasabi na yung kagamitan mo ay sumasalamin sa pagkatao mo. Once na makita nilang malinis yung mga gamit mo, ang tingin sa'yo, maayos at malinis din. Yan. At syempre, ito yung pinaka-importante. Once na magta-travel ka, dala mo yung gamit mo, halimbawa, pupunta ka sa isang sabungan, syempre, bit-bit mo yung tari mo. Once na ma-checkpoint ka at makita nila na may dala kang tari, sabi ko nga, deadly weapon yan, at wala kang license, pwede nilang kumpiskahin. So, isa yan sa pinaka-reason kung bakit kailangan din natin to. So, sa tingin nyo, kung meron pa kayong ibang dahilan kung bakit kailangan natin to, pakicomment naman sa baba para malaman ng lahat, malaman ko, at ng mga ating mga viewers. So, for today's video, yun lang po muna.